Alright, mga kaplastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. At ito po, meron na naman tayong nakita sa social media na nagkaroon ng mala WWE eksena dito sa Baguio, mga kaplastic. At tatalakayin natin kung meron bang responsibility o pananagutan ang isang bouncer against sa mga nagrarambulan na magkabilang barkada. Kasi usually ang papairalin nyo dito, mga kaplastic, ay ang maximum tolerance. Ang maximum tolerance, hindi lang po mga kapulisan po ang gumagawa niyan, kundi pati na rin ang mga bouncer na kung saan kailangan ng haba ng pasensya. So panoorin natin yung video kung ano ba ang nangyari at meron bang pagkakamali din ba yung mga biktima o yung mga nagrumble dun sa pinangyarihan na yon. So panoorin natin yung video. Nagrambulan sa kabaan ng General Luna Road ang grupo ng kabataang ito madaling araw nung alas 2 ng umaga nung Lunes. Pero sa kalagitnaan ng rambulan, pumasok sa eksena ang lalaking ito na nakasombrero kung saan kwinelyohan nito saka binuhat ang isang binatilyo. Maya-maya pa, binalibag ng lalaki ang binatilyo sa kalsada at tumamang ulo nito sa sidewalk. Ginawang side slam. Kung nakikita nyo dito sa likod kong sa likod kong picture, ganito yung ginawa. At least itong mga wrestling na to, maganda yung kanilang mat na babagsakan. May kutsyon, medyo matigas ng konti, pero protective po yan. Kaya hindi mababagok yung mga wrestler. Pero dito sa side na ito, mga kaplastic, maaari kang mag-cause ng paralysis o maaaring maging inutil yung biktima na inislam ng bouncer. Siguro may point din naman yung bouncer na ubusan ng pasensya. Kung sino ba naman na bouncer ang hindi mauubos ang pasensya sa mga to na inaawat na nga, ayaw pa magpaawat. Dahil lang yan sa pagkakainitan. Sasabihin ko na rin, mga kaplastics, pagkakainitan yan sa magkabilang grupo ng barkada. Nagparinigan hanggang sa hindi na nagustuhan yung parinig sa kanya ng kabila. So kinompronta hanggang sa nagkasuntukan na po, nagkahabulan. Hindi na nakatiis yung bouncer. Ginawa ng paraan sa mismong sarili niyang mga kamay sa pamamagitan ng pag-slam, mga kaplastik. At nawala nito ng malay. Yun nga po galing yung dalawang grupo kasi sa inuman doon na area. So nasa labas naman sila. Kailang hindi natin po alam kasi involved po yung nakainom na sila. So yun ang inaalam natin. Yun nga may nasabi yung isang grupo na hindi maganda. So doon nagsimula. Eto namang nakita sa video na bumuhat doon sa isa is nagtutrabaho doon sa isang bar doon. Ayon sa kapatid ng binatilyo, bouncer daw ng isang bar sa lugar ang nakita sa video na bumuhat sa kanyang kapatid. Napakalaki niyang tao, marami siyang wish para paghiwalayin yung dalawang grupo, pero the mere fact na binuhat yung kapatid, tapos ginawa niya pa yun. Alam mo naman, mga kaplastik, may pasensya rin po yung bouncer. Una sa lahat, mga kaplastik, kung hindi kayo nagpapaawat, kung ikaw mga kapatid mo siya, hindi mo maawat. Diba? Responsibility mo rin yun na awatin mo yung kapatid mo na nasa rambulan. Sa halip ay binidyohan mo lang. Natural, gagawa na ng action yung bouncer. Nanggigil na eh. Pero ganun pa man, hindi ako kumakampi sa bouncer. Mali rin naman talagang ginawa niya. Which is nakakamatay yung kanyang ginawa. Buti nga, medyo naka-recover na yung biktima na na-islam eh. Pero sa kasong yun, pwede kang maparalyze eh. Pwede kang maging inutil nun. Mabuti nga, nabagok lang eh. Nagawan pa ng paraan.
Ang masakit pa doon, baka mamaya may dugo pang namuo sa utak niyan. Yun ang mali ng bouncer. Pero mali rin yung kapatid ng biktimang nabagok. Kasi hindi rin naman siya umawat. Alam mo, kung ayaw nyo ng umabot sa point na may ibang taong gumawa ng paraan para patahimikin ng gulo, kayo pa lang na ikaw, kapatid mo, awatin mo na agad. Huwag nyo nang antahin na may ibang tao pang gumawa ng paraan at lumala pa ang sitwasyon. Tapos magreklamo kayo, magsasampa kayo ng kaso, kayo rin naman yung mali dun. Dapat nga kayo ang kasuhan eh. Hindi naman nakita ko sa video, hindi naman siya yung sinusuntok ng kapatid ko. Yung kaaway niya, parang, parang grabe naman. Itinakbo sa pagamutan ang 20 anyos na binatilyo pagkatapos ng insidente. Pero dahil sa lakas ng pagkabagok ng ulo nito, ramdam pa rin nito ang pananakit ng ulo at pagkahilo. Right now, waiting for results pa rin po kami hanggang ngayon. Kasi po, yung kapatid ko sa sobrang takot niya po, after 24 hours na lang sa amin sinabi. So Monday, wala siyang sinabi. Tuesday, nung kumalat na lang po yung video, saka na lang po siya nagsalita. Ayon sa barangay, matagal na ring problema sa kanilang lugar ang rambulan ng mga kabataan at mga lasing dahil sa mga bars sa lugar. Yan, di ba? Problema na yan sa Baguio. Siguro walang kapulisan dyan, kaya ang lalakas ng loob magkapagrambulan yung mga tao dyan. Kasi kung bouncer lang, hindi sapat yun bouncer lang eh. Sa dami niyan, isang grupo. Di ba? Siyempre, ako bouncer, mag-isa lang ako. Mag-isa lang yun nangyari yun. Siyempre, anong dapat niyang gawin para matigil ang gulo? Hindi gagawa niya ng paraan. Pero sa sobrang tindi ng inis niya, banas niya sa mga tao, doon lang siya nagkamali sa pagbalibag. Wala na siyang magawang paraan eh. Mag-isa lang siyang aawat. Yung mga kapatid niya, hindi niya inaawat yung kapatid niya. Di ba? Kung ikaw ay matinong kapatid, dapat inawat mo na yung kapatid mo bago pa nabagok. Di ba, bugok? Lilinaw naman ng mga pulis, rumesponde sila sa insidente. Responde sila, pero yun nga po, hindi nila naabutan yung isang biktima na yung nakuha sa video. Lagi naman eh, hindi nyo naabutan eh. Paano? Tutulog-tulog kayo sa pansitan. Sabihin nyo, kunwari nagre-respondi kayo pero natutulog kayo sa pansitan. Kalokohan yun. Kahit na meron akong isa pang napakinggang balita. Yung barangay Tanod, takot na takot rumispondi dahil baka daw armado yung mga kabataan sa rambulan. Napakatanga naman. Kaya nga kayo dyan naluklok eh. Kayo ang magse-serve ng protect. Diba sabi nyo, to serve and protect. Pero bakit ganun? Sa oras ng kagipitan, di kayo matawagan. Grabe naman yan. Sasabihin nyo, huli na ang lahat. Nung dumating kayo, wala ng tao dun. Tamad lang kayo. Hindi ako sa nagmamagaling ha. Sakit na nga ng Baguio yung rambulan. Di nyo alam na ganyan. Ano yan, nag-iiwasan kayo? Takot ba kayo? Huwag namang ganyan. Nagiging mini tondo na yung Baguio. Araw-araw, gabi-gabi may nangyayaring rambulan dahil lang sa paridigan. Huwag namang ganyan. Napakabugok naman na dahilan. Desidido namang magsampa ng kaso ang binatilyo laban sa nasabing bouncer sa paggulang ng investigasyon sa pangyayari. Gusto ko magbigay ito ng lesson sa lahat ng bouncer dito sa Baguio na ang dami natin nakikita na alam mo yun, nananakit magka-kwan kasi nandyan lang sila para tigil yung pag-aaway ng mga tao at hindi saktan yung mga customer nila.
tinutukoy na ng PNP ang bouncer na nakunan sa video habang magsasagawa pa ang mga ito ng follow-up investigation para mabigyan ng linaw ang pangyayari. Charles Nicolimon para Tanggala si bouncer pa ang nakasuhan in the end of the day. What the hell? What the hell are you? Kayo na ngang gumawa ng gulo sa lugar. Kayo pa may lakas na loob magsampa ng kaso. What the hell? Ano na lang ang gagawin ng mga bouncer dyan? Huwag makialam. O kayo mga bouncer dyan sa Baguio, huwag niyong pakialaman yung mga away ng tao dyan. Hayaan nyo sila magsaksakan. Hayaan mo sila magsuntukan, masagasaan dyan sa kalsada habang nagrarambulan. Huwag niyong pakialaman. Mapapahamak lang kayo, masasampahan lang kayo ng kaso. Yun nga lang ang pagkakamali ng bouncer eh. Sinummerslam lang niya eh. Binalibag niya eh. Eh dahil na rin yun sa galit. Mahirap kasi. Di ba? Kahit naman sino, mayayamot sa sitwasyon. Tapos wala pang umaawat, may taga-video pa. Ginawan pa ng vlog yung rambulan ng kapatid niya. Instead na umawat sa lugar. O di ibang taong gumawa ng paraan para ma-prevent yung away. At the end of the day, yung bouncer pa yung masama. Kaya kung ako sa mga bouncer dyan, request ko lang sa inyo, wag nyo silang awawatin, hayaan nyo sila. Ang importante lang doon, nasa safe at maayos yung inyong bar na binabantayan. Di ba? Yun lang naman importante doon eh. Nagtrabaho ka lang para maprotektahan mo yung property ng bar ng may-ari. Yung may-ari ng bar, yung kanyang mga property, na protektahan mo at walang nasirang, walang na-damage na kagamitan. Yun lang naman importante doon. Huwag kayong makialam sa away ng mga tao dyan. Kaya mo sila magsaksakan dyan. Importante, chill ka lang. Para hindi ka nadadamay, hindi ka nasakasuhan. Sila pa may lakas na loob ng aso. Gago. Sila na nga tong gumawa ng rumble, sila pa may lakas na loob ng kaso. Sila na nga gago. Iba na talaga mga Pilipino ngayon. Sila pa. Sino pa yung mga kupal, sila pa yung malakas ng loob na gumawa ng paraan. Bigyan daw ng hustisya. Hanggang dito na lang ang aking opinion. And this is me again, Big Su. Lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Kambid, commentary video ng video live stream. Signing up. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.